Kung sa ating lahat, ako nga pala si Binibining Liza Balongoseho at ating tatalakayin ang tatlong dimensyon ng wika, personal, kultural at lipunan. Una ang personal na dimensyon. So, individual na gamit ng wika ipahayag ang sariling damdamin, saloobin, pangarap at kaisipan. Layunin nitong magpapahayag ng sarili at pagkakakilanlan ng isa't isa. So, sa pangalawa ay kultural na dimensyon. Ito ay tagapag-ingat o tagapagpahayag ng kultura. Ang wika ay naglalaman ng kasaysayan, paniniwala, sining at tradisyon ng grupo. So layunin nito na mapanatili at mapaisa ang kultura mula sa henerasyon tungo sa susunod. So alam naman natin ang mga nakakatanda sa atin o mas nakakatanda sa atin na pinamana pa rin nila ang kanilang mga kultura noon o pinapanatili pa rin nila ang mga paniniwala sa kapanahunan nila. Susunod naman tayo sa sosyal o panlipunang dimensyon. So tumutukoy sa gamit ng wika bilang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa lipunan. Layunin nitong mapanatili ang maayos na relasyon at komunikasyon sa komunidad. So halimbawa nito ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So kinakailangan nating makipag-ugnayan upang mapanatili natin ang relasyon at komunikasyon ng bawat isa. Susunod naman tayo sa pag-uugnayan ng personal, kultural at panlipunang dimensyon ng wika. So, ito ang kanilang mga kaugnayan, ang personal at kultural. So, ang personal na karanasan ng isang tao ay madalas na hinuhubog ng kanilang kultura. So, ang personal at kultural ay magkaisa lamang, lalo na sa personal na may mga karanasan ang bawat isa sa atin na kailangan nating ipahayag ang ating paniniwala sa iba at kultura na natin bilang isang Pilipino ang makipagbahagi sa mga ating karanasan ng bawat isa. So, sunod naman tayo sa kultural at lipunan. So, ang kultura ay pagbibigay ng hugis sa lipunan at sa mga pananaw ng mga tao. So, ang kultural at lipunan ay magkaisa lamang. So, kung wala ang kultura, hindi naman mabubuo ang lipunan kasi dito nasusukat ang pakikipag-ugnayan ng mga tao lalo na sa mga kultura sa lipunan. Susunod naman ang personal at lipunan. Ang lipunan ay mga patakaran at struktura na nagtatakda kung paano natin nakikita ang ating sarili sa mas malaking konteksto. So, susunod naman tayo sa wika bilang kasangkapan ng kapangyarihan. So, instrumentong politikal, isang mekanismo na kumukuha ng pagsang-ayon ng maraming tao sa mga espesipikong gawain o itinakda ng may kapangyarihan. Ayon kay Lombera, ang wika ay naging kasangkapan ng may makapangyarihan. Partikular na ang konteksto ng kolonisasyon ng Pilipinas ng mga Espanyol noong ika-19 na siglo. So, ang mga kolonyalista na alagad ng monarkiyang Espanyol at simbahang Katoliko ay gumagamit ng mga wikang katutubo bilang instrumento sa pagpapalaganap ng rehiyong Katoliko. So, ugnayan ng wika sa kapangyarihan. May apat itong ugnayan. So, una ang wika at politika. So, ginagamit ang wika bilang instrumento sa pagpapalaganap ng kapangyarihan at paglikha ng mga patakaran. So, alam naman natin na sa ngayon ay ginagamit pa rin ang wika sa politika, lalo na kapag sila ay magbabahagi ng kanilang plataforma, lalo at mga patakaran ng ating bansa. Sunod naman tayo sa wika at propaganda. So, ito ay nagiging sandatan ang wika sa paghubog ng opinyon ng publiko. Ginagamit ito para maimpluwensyahan ang damdamin at pag-iisip ng mga tao na siyang pundasyon ng kapangyarihan. So, dito ay, ang wika ay ginagamit pa rin isang sandata upang tayo, mga tao, ay mapukawan makapag-isip tayo kung ano ang tama at makapagbibigay din tayo ng opinyon sa mga may mga kapangyarihan. Susunod naman tayo sa wika at globalisasyon. So, sa konteksto ng pandaigdigang ugnayan, ang wika ay nagiging mahalagang sanik ng kapangyarihan ng isang bansa. So, ang wika at globalisasyon ay isa lamang at lalo na ito ay nagbibigay ito ng ugnayan ng bawat isa sa ating mga tao at hindi lamang sa may propesyon o iba pa ay hindi na makipag-ugnayan sa bawat isa. Susunod naman tayo sa wika at edukasyon. So, dito ay ang wika ay ginagamit din bilang kasangkapan sa paglilipat ng kaalaman ng kultura. So, alam naman natin, ang wika ay ginagamit pa rin sa edukasyon. Kung walang wika sa edukasyon, ano ang ating matutunan sa mga leksyon natin sa aralan? So, ang wika ay pinakamahalaga sa edukasyon. So, ano ang kaibahan? Sunod naman tayo sa ano ang kaibahan ng Tagalog, Pilipino at Filipino.